Deep within his conscience, man discovers a law which he has not laid upon himself, but which he must obey. Its voice, ever calling him to love and to do what is good and to avoid evil, sounds in his heart at the right moment. For man has in his heart a law inscribed by God. His conscience is man's most secret core and his sanctuary. There he is alone with God, whose voice echoes in his depths. At yan, Sel, ay galing sa Catechism of the Catholic Church, number 1776, no? So, ano tayo ngayon? Usapan tayong konsyensya, di ba? Very familiar, yet siguro marami ring hindi talaga nakakaunawa pa paano talaga yung meaning nitong word na ito, no? Na palagi natin ginagamit, konsensya ka or something, no? So, tara, umpisa na natin to. Oo. At nakukonsensya na ako. Nakukonsensya ka na kaagad. Muli po, ito po si Lennon. At ito naman si Russell. At welcome sa Tamang Usapan. Usapang may konsensya. Yawn. Sel, ano? Nakukonsensya ka na ba sa mga pinagagawa mo? Oo nga eh. Funny thing kasi yung ang dami nating possible na misnomer sa konsensya, no? Parang pag sinabi kasi natin konsensya, more on feelings, no? If you feel bad, parang konsensya na yun. But is it also possible na if you feel good, conscience has also something to do with it? O, di ba? Kasi kapag sinabi mo nakukonsensya ako, ibig sabihin nun, you did something bad. Pero never ka nakonsensya kapag gumawa ka ng something good. Di ba? Which also brings us dun sa greater social reality na, di ba may nagtatanong, no? Ano ba, nung seminarista ako, nung batang-bata pa tayo, 16 ako. But pag ginagawa ko yung tasks ko, pakain ako ng manok, I make sure nasara ko yung mga ilaw, portero ako eh. Lagi ako, pag nagpo-portero ako, porter, no? Nasara ko yung ilaw on time, na-unlock ko yung gate on time, and nalala ko siya on time. Walang thank you, walang... Normal. Parang normal, it's what's expected of you eh. Yeah, that's the word. Ma-miss mo lang yung isa doon. Talagang grabe na yung corrections and yung reprimand kung sakali. No? And it made me wonder na, ba't ganun? Hindi naman sa naghahanap din tayo ng ng recognition. Pero sana man lang ako, ba't kaya grabe yung pagpuna sa pagkakamali? No? Pero kapag dating sa paggawa ng tama, napakakuripot nating magbigay. Pero I think this has something to do with how we understand yung notion o yung konsepto ng konsiyensya. Konsiyensya, ang ganda nga ng diba? ng coinage yan sa Latin eh. Kasi ewan ko, ano ba ibig sabihin niya nun? Cum scientia, di ba? With knowledge. With knowledge, yan. With science, di ba? Or knowledge with. Ibig sabihin may isa kang kasama. So, dalawa yon. With pwede, knowledge or knowledge with. Oo. Parang condensed milk with... Di ba? Iba pala. Iba ba yun? Pero tama yan, Sel. Yes, go. Meron nga tayo kasing ganung I think that's a misrepresentation din eh. Now, we think about conscience as like, parang sermon. Di ba? Yun nga yung term nga na sermon din eh. Na pinapagalitan ka
kasi may nagawa ka na hindi mo dapat gawin. But at the same time, yung conscience, it covers not just what you did wrong but also what you did right. Kaya nga kung babalikan natin yung kanina, yung quotation natin, no, yung phrase natin na kinuha natin sa CCC 1776, no? It is a voice, a law inscribed in the heart, no? The voice of God inside of us. Kaya yun din yung sa cum scientia, no, with God, yung idea na ito ay knowledge mo with God about the morality of your decisions, of your actions, no? So hindi natin siya dapat ikulong lang doon sa guilt, no? Yun yung guilt na kasi may ginagawa kang masama. Tapos ang problema pa sa ating mga Pilipino, especially, kino-correlate natin yun sa karma or sa gaba, 'di ba? Kasi may di ba? May nagawa kang masama kaya ka nakokonsensya kasi natatakot ka na magabaan ka . So, ang konsensya, hindi siya kutob. Ayan, hindi siya kutob. Kasi ang kutob, iba yun Bawa, pre, kinukutoban ako, parang mali ito Parang may hindi magandang mangyayari kapag ginawa natin to. So, kutob yun, no? So, kutob yun, meron pang iba na sa Batanggenyo, pakilasa yan Masama pakilasa ko dyan. Parang kasi pakilasa nga naman, so parang medyo may foretaste ka na parang hindi maganda hindi masarap yan pag nangyari. No? Parang gano'n. Contrary sa kutob, and also I think contrary siya doon sa pagiging mere societal norm. Ibig ko sabihin, kung ang konsensya ay batas mismo actually, pag sinabi natin batas, systematic siya. Isa siyang system na nasa loob ng system mo. Yan, inner law nga Oo, so kasi may sarili, may bodily system ka, meron kang nervous system, 'di ba? Yung how you think, how you feel, how you regulate bodily functions. Pero it's an important system that's also governing your system na transcendental kumbaga, no? Ibig sabihin, it goes beyond you. Pero at the same time, may tinatawag tayong intersubjectivity na it is beyond us, pero tulad nga na kwentuhan natin kay Agustin, it requires us being there, being present in the process para magkaroon ng konsensya. So without us as the main actor, the main agent, hindi siya konsensya. So, sorry, medyo technical, medyo philosophical shit, pero hindi kami magaling nila mag-explain sa ganung part. Hindi, sila magaling. Pero yun yung tutukoy ko. So, hindi siya personal feelings lang na kapag masama yung kutob mo, konsensya na yun. Merong, subukan natin yung mas palinawan pa. And hindi siya napagkasunduan lang na batas ng lipunan. Kasi kung ang conscience based sa societal norms, malaki problema nun. Bakit? Kasi yung society natin, how we perceive something as good or bad, pwedeng hindi siya good or bad sa sa ibang culture. Yun nga ang tinatawag nating relativism, di ba? Kaya nga ganun ka wonderful yung notion ng conscience. It's actually philosophical din ng ang foundation ng conscience kung tutuusin. Kasi before pa nagkaroon ng mas free ang society to language, no? Para isawika yung mga naiisip natin at yung mga nagagawa na natin before.
the church has already determined it, no, sa mga church fathers. And they were able to establish this into something na, by establish means they were able to reflect on this, hindi yung inimbento lang na out of mental gymnastics. Ibig sabihin, out of the contemplation, the continuous prayer, the continuous um, reflection on how salvation occurred, how creation occurs, no? How God continues to communicate to us, to the people. Na ano nila to, na natumbok nila na hindi merong law na nag-govern. Kasi even itong sinasabi natin, itong konsensya, hindi lang siya, dahil nga beyond siya sa feeling, siya yung nagsiserve na pundasyon ng Christian morality, ng ethics. And, Christian morality pala, so hindi kami covered na. Hindi rin. Kasi bakit? Majority ng mga constitutions ng maraming bansa across the world are basically founded on Christian tenets. So, napakalaki ng role ng konsensya. Hindi siya yung parang subconscious or subterranean. hindi siya hindi siya nasa ilalim lang ng natin, ng ating kamalayan, no? Baga proactive siya. And ganda nung yun nung nakikita kong maganda natin pagtuunan nun. Nabanggit mo na maganda yung mo Sel kanina na yung the church fathers, no, sa kanila naman yung nagsimula pero hindi sa kanila talaga nagsimula kasi they have reflected upon the word of God, upon their experience, no, para ma-formulate, hindi na invento pero ma-formulate itong idea ng conscience, no. Sa theology ni Saint Paul, no, kung mapapansin nyo, kung kayo ay nagbabasa palagi ng Biblia or nakikinig kayo palagi kapag Liturgy of the Word sa misa, si Saint Paul, siya ay very strict na orthodox baga na Hudiyo. So, kaya nagsimula siya as a persecutor of Christianity kasi he wants the purity of Judaism. So, he thought na yung mga Christians, ano lang yan, manggugulo lang yan, kumbaga. So, kailangan natin mabantayan yung purity ng ating faith. And then, to cut the long story short, pakita sa kanya si Cristo, nag-convert siya, everything. So, in his Christian days na, pag nakita natin yung kanyang letters, very insistent siya doon sa idea na yung Mosaic law, yun yung law na nag-govern sa, hindi lang sa spiritual life ng mga Hudiyo, kundi sa lahat, pati political life, social life nila, yung Mosaic law na tinatawag. Yung law na yun o yung Torah sa Hebrew ay na-supersede na ng new creation kay Kristo, no. So yun yung idea ni Paul. Ngayon, saan ngayon ang mag-govern? Ibig sabihin ba nun malaya akong gawin kahit anong gusto ko? Kasi naligtas na ako ni Kristo. May ibang ganun kasi yung idea na predestined ako for salvation. So kahit anong gawin ko, okay lang, praise the Lord. Maliligtas ako kasi predestined ako. Pero ang sabi ni St. Paul, the law is within you now. So parang yung nga natin kanina dun sa catechism, no? So sa Romans, one of the most important letters, St. Paul, letter to the Romans 2:15. Ito, basa kapatid, sabi. They show that the demands of the law are written in their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even defend them. So yun, yung sabi nga natin kanina, di ba? So hindi lang siya accusatory. Conscience is also abogado.
Di ba? Yung abogado in the sense na original na advocate. Di ba? And bilang advocate na nagde-defend sa Christian tradition, yun ay naka very yung relationship nung term na advocate ay very closely related sa Holy Spirit. So, in a way, sa Pauline theology, conscience is the voice of God within you, of the Holy Spirit within you. So, especially sa mga Kristiyano, we receive the Holy Spirit in baptism. We confirm it in its gifts rather in the sacrament of confirmation. And that Spirit that lives now within us speaks to us, accuses us kapag meron tayong ginawang mali, but also defends us. No? Defends us from temptation kapag palapit pa lang. Alam mo yun, yung mga tipong may situation, di ba may mga gano'n na may situation, tapos bigla kang mapapaisip, teka, tama ba to? Itong gagawin ko. Hindi siya yung sabi mo kanina, Sel, di ba, yung kutob. Hindi yung, teka, parang masama yung kalalabasan nito, baka magkaroon ng masamang epekto sa akin. Hindi, yung idea is that, tama ba itong gagawin ko? So, tama siya o mali siya. Ang concern mo ay yung rightness or wrongness in itself, hindi yung dahil magkakaroon siya ng negative effect sa'yo. No? So, hindi siya yung, hindi mapupunta kasi ako ng impyerno eh. Yan yung minsan maling pag-iisip eh. Na, gagawin ko to kasi gusto pumunta ng langit. Ito gagawin ko to kasi pupunta ako ng impyerno kapag ka hindi. Di ba? So, hindi. It's more like, ito gagawin ko to kasi ito yung tama. Ito, hindi ko to gagawin kasi mali ito, no? So, yun yung yun yung beauty. And also, syempre, this is very Christian, no? Very Catholic. Well, yun naman talaga rin yung focus ng ating usapan yan. But also, I have to emphasize yung nabanggit na ni Russell kanina, na hindi ito pang Kristiyano lang. This is something universal. Why? Because we experience it whether you are a Christian or not, whether you are practicing or not. You experience this divide, no? Yung sinasabi ni Saint Paul minsan na um, yung weakness of the body, yung I know what I have to do but I do not do it. So yung na yun, yung disproportion na yun, all of us have that experience, no? So from dun papasok yung yung konsyensya. So siguro ako ko Sel, tingnan natin yung yung na kanina binanggitan natin CCC. Tingnan natin kung anong sinasabi ng CCC tungkol dito sa sa conscience. Dito sa kanina 1776 ka, no? Yeah. Well, ito importante to. Kasi dito, sinasabi dito, conscience is a judgment of reason whereby the human person recognizes the moral quality of a concrete act that he is going to perform, or syempre is in the process of performing or has already completed. So, keyword dito is a judgment of reason. Kasi there are certain faith systems that argue na we should not be listening to reason since it has already been contaminated by sin. So, tulad ng discussion natin hindi pala kay Plato yun, no? Ang dami na natin kasing references kay Plato. Yeah. Para na tayong Whiteheads podcast. Inside joke yun kasi sabi ni Alfred North Whitehead, naisip mo pa lang na naisip na yan ni Plato. We are all just footnotes to Plato. Yeah. Maalala niyo yung kwento natin do kasi sabi nga ni Plato, meron tayong concupiscence, no? Concupiscible soul.
and meron tayong irascible soul. So sabi, yung argument medyo doon nag-i-stem yon na since man has already sinned, deprived na siya doon sa infinite knowledge and wisdom and goodness na meron siya doon sa state before eating the, malay natin baka aratilis lang pala yun. Hindi ko alam kung anong prutas yun, bakit kayat. Ikaw nun, kung papapiliin, ano bang gusto mong prutas doon sa tree Strawberry. of the strawberry? O kaya siguro nasa Hindi. lupa na tubo. Grapes pala. Tapos na ano lang dahil may buto. May buto. So yun, but still, one cannot deny the primacy of reason in facilitating every human activity. See, it's what separates us from animals. No? Meron tayong rational soul, meron tayong thinking self, no? Sabi nga ni Descartes. And this thinking self can manage properly when it is well facilitated, it is well guided, it is well trained. Yan. Ayaw man natin yung mga ganong words kasi syempre strong and independent men and women na tayo eh. We don't want somebody telling us what to do. Kasi my body, my rules. I'm not making fun of it, but the very point is conscience, di ba? Actually, it's a very Christian term, so we are beginning to de-Christianize almost everything and everyone, no? So, dati kasi conscience. So, ngayon, ang tawag natin dyan, moral compass. Diba? 4 syllables na. Diba? Para happy holidays lang para sa Merry Christmas. Merry Christmas. Happy holidays na. Dati Belen. Ngayon, polar bear. Diba? Tatlong syllables na, di ba? Yun yung point eh. So, moral compass, pag sinabi natin moral compass, it should lead us to the right direction. Therefore, like a tool, it should always be well calibrated. So, tama kayo doon. Ang konsensya, kinakalibrate din. Again, we are citing again Augustine. Yung sinabing importante ni Augustine, God who created you cannot save you without you. So, oo, itinanim. Mas maganda nga yung poetic na sa Tagalog, engrave eh. Inukit, no? Inukit ng Diyos sa puso mo yung konsensya. Kaya yung puso daw natin merong God-shaped hole, no? Merong isang butas na hugis Diyos na hindi yan kayang mapunan ng pagkain, ng sex, ng droga, ng gala, ng anything pleasure. Hindi kaya mapunan din ng katalinuhan, ng kayamanan. Kasi hugis Diyos yun. Kaya lang makapuno nun yung Diyos na gumawa nun ng pusong yun. Yun din yun. Kasama doon yung konsensya. Nakaukit yung batas ng Diyos doon. And one part yung binigay yun ng Diyos sa atin. Pero other part is tayo, i-maintain natin yun. Diba? Parang merong isang anecdote para yung nagkukwentuhan yung dalawang magkaibigan na bumili ng lupain. So yung isa, sabi niya, anong balak mo sa lupa mo? Sa isang malawak na lupain lang eh. Sabi niya, ang gagawin ko dyan? Syempre, lagyan ko yan ng taniman, tapos yung konting spasyo dyan, tatayuan ko ng magandang bahay. Tapos lalagyan ako ng ganito, may shed ako, may poultry farm ako, may barn ako para sa kamalig. Ikaw, anong gagawin mo? Hindi, hayaan ko lang ang Diyos na pagyamanin ng lupa.
Sabi, so years passed, so na-establish yung bar nung mama. Tapos meron siyang bahay doon, simple lang, barong-barong, pero meron siyang taniman, meron siyang kamalig, meron siyang mga hayop. Ayun, yung kabilang lupain, masukal na gubat. No? So, ano yung tumbok ng kwento? One thing yung binigyan tayo ng Diyos ng konsensya, ng pag-iisip, ng kakayahan. But it's another thing kung gagamitin natin and if we will constantly recalibrate. No? So, ganun din. Kaya ang conscience, hindi, although universal siya, isa rin sa gusto kong tumbukin, although universal siya, hindi siya one size fits all na yung konsensya ni Lennon, konsensya ko. Halimbawa, kay Lennon, mga makatatlo sa isang araw. Ako, isa lang, okay na sa pagkain, di ba? Kasi minsan, pag kumain ako ng marami, so, busog ka na hanggang gabi. Di ba? Parang, okay, hindi ko na kailangan. So, depende yun sa Quality nasa ka pala, sir, hindi ka quantity. nasa quality. Hindi, depende nga sa konsensya mo yan eh. So, bukod pa doon sa peculiarity ng bawat isa, ng identities natin, mayroong classification na sinasuggest, no, sa conscience. How to understand conscience better. And una, meron tayo yung talagang tinatawag nating good conscience. That's why we are constantly praying and training and recalibrating to develop a good and clean conscience. Kaya nga tawag natin sa Tagalog ng konsensya ay budhi. Di natin alam kung saan galing yan, pero budhi. Di ba kapag sinabi, malinis ang budhi ko, ibig sabihin nun, you are well aware na you have been abiding by both the natural and the divine law. No? Philosophic yung approach. No? Pero basically, wala akong ginagawang mali. Wala akong ginawang kasalanan. Kaya malinis ang aking budhi. Kaya kapag alam mo naman na isang tao kahit magaling magbudots o sumayaw, may kasalanan siya, hindi lang personal. Kasi ang dami natin itatouch dito kapag pinag-usapan natin konsensya. Hindi natin maiiwasan pag-usapan yung notion ng Yeah. sin. Pero we will reserve it to another episode. Pero yun nga, alam mo na yung kasalanan niya hindi lang personal. Meaning, meron siyang social sins. Ibig sabihin, kasalanan niya sa bayan. At kapag syempre, pag may atraso ka sa bayan, may atraso ka sa taas, di ba? So, ang tawag natin doon, di ba? Ngit-ngit pa sa alkitran, sabi ng mga Bisaya, di ba? Madilim pa daw sa alkitran. Yung alkitran, parang, tanong nyo, mga kaibigan Bisaya, basta napakaitim nung object na yon. Parang hindi makapenetrate yung ilaw doon. So, maitim ang budhi. Di ba? Maitim ang budhi. Parang ganun. No? So, ibig sabihin, if we pray for a good conscience, it's because dahil nga partly merong contribution, may participation tayo bilang tao. Our conscience will not always be perfectly good. No, yan ang importante Batas yan ng Diyos, nakaukit sa puso ng tao. Pero yung puso ng tao, di ba? Sa tao nga So nakukurap. Ano pa? Namamanhid, di ba? Sabi, bato ba ang puso mo? Di ba? Nakailang text na ako. Nakailang padala na ako ng chocolate. Ako? Bakit wala kang maramdaman? Ganun din. No? Ang konsensya. So, merong konsensya na manhid na. No? Numb na. Ibig sabihin nun, yung faculty ng konsensya, yung capability niya to function, to help us reach sound judgment, palyado na. No? Yun tinatawag natin na lax na conscience. Sabihin nun, parang pagod na.
Pagod ka na sa kabulshitan ng buhay, parang wala na. More on, madalas kapag nakakain na tayo ng pleasure seeking, pleasure with almost everything. Ako, ang pinaka-danger ko dyan is food, of course. Diba? Food. Pero it's not only, kung saan ka nakakahanap ng pleasure, if you find pleasure in doing nothing, for example. Dati, very active ako ngayon. Couch potato na ako, halimbawa. O in doing everything. Or in doing everything. Parang kapag wala kang ginagawa, hindi ka mapakali. So instead, you do everything. Then in the end, syempre, dahil tao ka, hindi ka robot, papagod ka. Kung pag napagod ka, mas malakas yung setback mo. Di ba? So it numbs the conscience. And eventually, hindi ka na maka-judge ng wasto. Dati, very sensitive yung conscience natin. Kailan yung peak, yung prime years ng conscience natin nung mga bata tayo. Diba? Kaya nga, uy, gagi! So, hindi mo masabi yung gago eh. Gagi! Diba? Parang, uy, tangi! Diba? Parang, kasi alam mong masama sabihin ng buo na tanga. Diba? So mga ganon, no? Hindi lang siya societal norms, pero alam mo na deep inside, because tinuro sa yung proper values, you're not supposed to degrade somebody else, no? So it's a universal law. So kaya hindi siya societal norms, something like that. And of course, merong other polar pa yon, no? Yung polar side pala, kasi other pole, parang North Pole, South Pole. Kung meron kang lax na conscience, manhid na sa sa makamundong gawain, everything mundane nga, hindi lang talaga siya about food or sexual which is contrary dun. Pag sinabi natin pleasure seeking, it's not merely food or sex. Yung tinatawag nila na passions. Sa halimbawa, ang passions mo include or involve um, engaging into a mindset totally oblivious of God, and you find pleasure in that. Yung kaadikan mo sa science, halimbawa, to the point that it already blinds you of the deeper truths. Something like that. Parang ganon. Yun yung parang pwede nating i-illustrate, no? So the other side naman is yung scrupulous conscience. Yun yung OA naman na kabilang panig. Pag scrupulous yung conscience, may parang uso yan sa mga seminarista o pare tulad ni Father Lennon, kasi father na si Lennon eh. So, halimbawa, misa siya ng alas 6, tapos nag-podcast, nag-record kami na late ng tulog si Father. Nagsimula siya ng misa ng alas 6 G's. Tapos he really feels bad na, oh no, hindi ako on time, so I broke my habit and I really sinned bad against God and the people. Something like that. Kaya may pumasok na thought sa akin na sinasakal ko si Russell kasi puro na lang kalokohan. Something like that. Ngayon, kayo naman, isip kayo sa paano ba, kailan nagiging lax, kailan nagiging scrupulous ang ating conscience. So, yung gitna, no? Gitna. So, to insert another philosophical foundation for this, yung tinatawag ni Aristotle na virtue ethics. Ito kaya inintroduce namin si Thomas Aquinas, then si Augustine, kasi now you will understand how theology is supported by philosophy, no? Kaya nga siya theological philosophy and philosophical theology. Ibig sabihin, the formation of thought, inherent yan sa tao. So, doon binibigyan linaw, tapos again, like a tool, nire-recalibrate for us to arrive at a better understanding of the truth. So sabi ng virtue ethics ni Aristotle, we should always pursue virtue. Virtus
virtuous, medyo sa politically correct sexist, no, kasi virtue, ang root word ng virtue is vir, means man. Pero hindi siya man na lalaki, but man na human. So pag sinabi yung virtue, to become virtuous is to be fully human. Kaya dapat yung virtuous, yun yung nasa gitna, no? Kasi kapag pag nando ka sa kabila, tulad niya, halimbawa, lax ka, it's not being a man, diba? Kasi you're being a thing. Kasi it's either wala kang ginagawa or ginagawa mo ang lahat. Diba? And sa kabila naman, you're being like an animal kasi hindi ka na nag-iisip. So, puro ka na lang instincts, puro ka na lang passions, puro ka, something like that. No? So, yung nasa gitna, yung virtue. Yung tulad nga sasabi niya, ang virtue halimbawa is courage. No? Tagalog ng courage kasi is lakas ng loob, tapang. No? Yung other side niyan, cowardice, syempre, kaduwagan. Pero kapag nasobrahan ka ng tapang, yung mga road rage dyan, di ba? Nagit-git ka lang kakasama na ng baril, di ba? Kaya stubbornness yun. Hindi na yung courage. Katigasan na ng ulo yun. Kabulastugan na yun. Yun. So imagine, no, from a simple description, it's a law of God written in men's heart or in a human person's hearts. Siyempre, inclusive language. So, ewan ko sa inyo pero ako, ikaw. Pero ako, I can't help but appreciate how people, no? Kasi hindi naman the thinkers of the past, no? All of this integration of virtue ethics, of Platonic understanding, of Platonic ethics, no? Yung chariots, sa Phaedrus. Two-horse chariot. Tapos yung you have Augustine, you have the church fathers arriving into this, then is still relevant until now and even more enriching sa panahon ngayon. At the same time, we are shedding more light doon sa kung ano yung pagkaintindi nila in the past. And still, it remains as relevant as it is now, na hindi siya anachronistic kasi it can still be applied with what's going on sa atin. Yun yung akin nun. I just want to idiin yun, no, yung inano ni Russell yung sa tradition, sa Catholic tradition, na conscience is really hindi naman siya rational lang, no? So there is always the play or the dance between reason and the spirit, no? Actually, sa lahat ng Christian tradition, sa lahat ng Christian churches, the Catholic Church has the most positive anthropology. What do I mean? Kasi sa Orthodox tradition, ang emphasis ay dun sa otherness ng Diyos, sa mystery, no? Sa mysticism, which is very good. So hindi sila masyadong nagdudwell doon sa philosophical, doon sa rational. Yung mas importante yun, yung otherness ng Diyos. Sa Protestant tradition, depende kung anong denomination, pero at least yung traditional Protestant tradition, yung kay Luther talaga, yun yung sinasabi ni Russell kanina. After the fall, everything na human ay corrupted. Kaya nga ang kaligtasan ay dahil lang bumaba si Kristo, niligtas tayo kahit na makasalanan tayo. Yung term na sinner at the same time justified. Yun yung Protestant yun. Kaya medyo mayroong duda sa reason, no? Lagi nilang sinasabi yung mga Katoliko masyadong
nira-rationalize, masyadong yung ano nga dati, yung accusation is philosophize, no, ang theology. Pero yun nga kasi sa Vatican I, yan medyo may ano tayo. Sa Vatican I, no, isa sa sa mga documents ng First Vatican Council, ito ay noong 1800s to, no. Merong document ng title Dei Filius na inaffirm doon as a teaching of the church that man through reason can grasp God. Hindi niya makikilalang buo. Hindi niya makakapture ng buo yung essence ng Diyos. Pero pwede niyang masilayan yung Diyos, no? So, ang first niya na sa nature, sa ano. And then now, yun, yung sa conscience, no? Kaya nga si Thomas Aquinas, the great Thomas Aquinas said, every judgment of conscience, be it right or wrong, be it about things evil in themselves or morally indifferent, is obligatory in such wise that he who acts against his conscience always sins. No? So kahit na erroneous pa, yan, tama, na ano na kanina ni Russell yung types, no? Kasi may mga types pwede natin makategorize. It's not, hindi yan ready to wear na damit, no? Na one size fits all. Rather, parehang niyang ready to wear din pero may large, medium, extra large, o small. So may mga categories yan, nabanggit ni Russell yan. Scrupulous, lax, and healthy conscience. No? Pero yung primacy pa rin ng conscience ay importante. No? Kung anong sinasabi sa'yo ng conscience mo, yun yung susundin mo. Yun yung morally right na gawin mo. Yung sinasabi ng conscience mo. However, dito na papasok ngayon yung spirit, no? So, yun nga, yung dance ng reason and spirit. How do you form now this conscience? Paano siya magiging healthy? Paano siya hindi magiging lax at hindi magiging scrupulous, no? So, kailangan mong palaging ingatan yun. Yun ang papasok yung ating sariling, sa sariling paggawa, no? Dun sa pag-form, no, ng conscience natin. Marami tayong you have, for example, yung teachings ng simbahan, scriptures, spiritual direction, and also sacraments, especially reconciliation, and also prayer, no? Yung discernment nga lagi nating binabanggit dito sa podcast, yung importance ng discernment, no? Na you have to really ask yourself in silence in front of God, two a two, na ito ba talaga ay boses mo o ako to na gina-justify ko yung sarili ko na kasi ano lang to, psychological kasi to, no? So hindi na to kasalanan kasi totoo kapag psychological, like obsessive compulsive la, baka hindi na talaga kasalanan. Kaso minsan, baka naman nasa isip natin, ay, okay, yun yung dahilan ko para hindi siya kasalanan. So yun, we have to really form our consciences or conscience, no? So kailangan din natin maging aware dun sa role ng ignorance, no? Ignorance, sabi, di ba, ang kalimutan ko yung Latin pero yung Latin adage ng translation sa English ay ignorance of the law does not excuse, no? So, in this way, dahil yung conscience mo yun, in a way, it excuses pero it does not excuse na hindi mo aralin yung law na yun, yung law from within, no? Yung inukit, sabi ni Russell, di ba? Na batas, which is conscience, no? We also have to take into consideration our own pride. No? Minsan, makaka-apekto yun Maybe you are proud enough na ayaw mong i-admit, no, yung sarili mong mga pagkakamali. And you are, yun din, yung pressure to be perfect, no, yung perfectionist, especially sa mga scrupulous conscience.
then you have societal pressures. Lahat yan ay pwedeng maka-lead sa erroneous conscience. And in this dance of conscience, of the spirit, of reason, we also have to take into consideration yung tatlong bagay actually na i-consider natin whenever we are contemplating before doing something, before committing to something, before any decision, no? Yung morality, para ma-evaluate natin yung morality ng act. We have the object, the intention, and the circumstances, no? So object, yun. Ano ba yung ano? Ano yung gagawin mo? Yung mismong act, no? Intention, syempre, ano yung intent mo because of that. Circumstances that affects it, no? So, lagi yan naglalaro. Now, we have the idea minsan na, teka, baka kasi naman pagka mabuti yung intention ko, okay na yan. I mean, it justifies, no? Yun yung, ano, di ba? Yung nagja-justify ba ng end, yung means, no? Kung mabuti yung kinalabasan, kahit na masama yung, ano, yung paraan para magawa yun, so justify na siya. So, for example, magnanakaw ako kasi papakain ko sa may hirap. Does it justify? In Catholic teaching, no. Because the morality resides on the act itself. So, hindi niya ma-justify yung act. For example, papatay ako ng marami kasi para mawala ang evil sa society. Drugs, kumbaga. So, papatayin ko kayo lahat tapos okay lang na may collateral damage. Kasi justified 'yun kasi may mabuting kalalabasan. No, it's not justified. It's still evil. Kasi yung alam mo sa sarili mo rin 'yun na mali 'yun eh. Another example na medyo complicated will be the case ng, for example, you are a father-to-be, tapos yung wife mo ay nasa ospital, nagkaroon ng emergency, and then yung tanong sa'yo ng doktor ay very na po, delikado yung situation. So, you have to choose, no? Kapag niligtas namin yung asawa ninyo, mamamatay yung anak nyo. Kapag niligtas namin yung anak ninyo, mamamatay yung asawa nyo. Now, how do we decide, no? How do we weigh the morality of our actions there, of our decision? Of course, this is very theoretical kasi at that moment, mahirap mag-isip, no? Pero at least, we can see now these situations, these margin situations kasi talagang nandun ka na sa margins nito eh. Grabe na yung narating mo nito. In the Catholic teaching, we are never justified to cause death, no? Kasi we should always choose life. So now, paano yun? So hindi ka na lang magde-decide. No. It's also not the moral thing to do. Kasi not deciding is also wrong. So sa Catholic teaching, you always choose life. So simple lang yun. It's not a matter of choosing between the child and the mother. It's a matter of saying na please gawin nyo lahat ng pwede nyong gawin para ma-save ninyo yung life nung asawa ko at ng anak ko. Now, believe that comes with the conviction na possible at talagang posible talaga na may mamamatay na isa. So, in a way, dito papasok, ayoko maging masyadong technical, dito papasok yung natawag na lesser evil eh. So, hindi mo winish o hindi mo kinos yung kamatayan. Rather, it was a, anong term doon, parang side effect nung goal mo na mabuti. No? So, hindi mo na yun, hindi mo na yun kasalanan kasi hindi yun na bring out ng mo,
nung action mo, no? So you just wished for the good thing, and then nagkaroon ng bad thing na side effect. That's the lesser evil kasi nandun ka pa rin sa ano sa good thing. I don't know if I'm making sense, no? Pero that's the idea. Yun yung kailangan natin lahat dun sa pag-iisip mo pa lang sa maliliit na bagay hanggang dun nga sa mga marginal and very conflicting na mga moral decisions, no? So, ayun, Sel. Ano bang sa'yo dyan? Very important yung sinabi ni Lennon na conscience is also consequential. So, the manner by which we use our conscience to take decisive measures uh, determine determines rather yung paano natin tinitingnan din yung mga consequences ng ating actions. Bakit importante ito? Kasi ang ibabato kong tanong sa iyo nun is paano kapag ang conscience naging wala siyang intent maging erroneous, pero merong external forces either suppressing or controlling it. So, halimbawa, ako, halimbawa nationalism, for example. How do you situate nationalism with your values, with your conscience? Example, tulad niyan, ako I don't want to believe, I really believe na lahat ng mga kababayan natin may konsensya. Regardless kung sino ba yung mga political preferences nila, kung ano yung religious feelings nila, I would like to believe na ang bawat Pilipino sensitibo ang konsensya. So almost near good or clear ang conscience. Yung masa yung mamamayan yung normal. And ito nga ito yung gusto kong tumbukin. Paano kung yung intent nila and the way they perceive yung kanilang obligation sa conscience, and at the same time how they perceive their civic action in a way contradictory sa sa teaching, or halimbawa contrary sa greater good, or outright violating sa karapatang pantao. Bawa, for quite some years, grabe ang pagpapahalaga natin sa buhay ng tao. And yet somebody came, sabi niya, sige, eradicate ko ang droga. Pero ang na-eradicate yung mga drug addicts. And people are applauding, yes, pinatay ang mga addict. Naging systematic yung pagpatay sa mga offenders, from pushers to users and everyone, without due process of law. Then here comes the sentiments na at least may nagawa, maganda na nga yan, at least naging payapa, naging tahimik ang buhay, naging peaceful. And that's only one thing, then na-generalize na, technically he saved the country. O these people saved the country. Kasi marami naman. Diba? And we know that it's blatantly a violation of other people's dignity and rights. And yet, naging growing sentiment siya. No? So, that conscience, may conscience sila and yet the conscience that they have perceived na there's nothing wrong with the subscribing to that belief system and at the same time promoting it, diba? Are we to condemn? Diba? Hindi rin. Another example is block voting.
somebody's conscience is being imposed to other people's consciences. Diba? Kasi the concern of the flock is to listen to their shepherds. So that if they don't listen, they're violating their conscience. And what if that conscience is serving a different purpose? Diba? Hindi siya calibrated into to the canon of the values being prescribed, yung councils, yung evangelical councils basically, for example. So, anong ano dun? Paano natin yun gagawin? 'Di ba? Yun ang ano, ito yung pinaka-practical na dilemma kaya rin natin na-raise itong konsensya kasi yun yung ano, to be more outright para hindi naman puro pasaring, napaka-divided ng bansa natin and we, all of us do not deserve this kind of division. No? Ang dami nating political preferences. And yet, let us ask ourselves, ito ba ay bunga ng sound judgment ng reason? O we are being manipulated by various materials, media, na talagang na-i-influence yung ating rational thinking. Ako, personally, I think si Lennon din, kaya wala naman kami monopolyo ng talino. No? Pero ang meron naman kami is the capability to acknowledge something as good or something as bad. Again, we're not totally tawag dito, hindi kami hateful sa mga naging political figures ng bansa. No? Hindi kami tawag mo diyan, hindi kami naghahangad ng karahasan against somebody. Pero tinutumbok namin kapag sa tingin namin hindi talaga taliwas talaga sa kawastuhan. Tulad niyan, walang awa at walang habas na pagpatay, hindi naman tama 'yun. Kahit 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 maiwan kaming dalawa na lang ni Lennon na naniniwalang mali 'yun, hindi magiging tama 'yun kasi hindi talaga 'yun tama, eh. The morality is not something na majority vote na kahit tama na sa lahat 'yan, mali 'yan kapag objectively mali 'yan. Vulgarity, ako nagmumura ako pero hindi ko judge sarili ko. And that's a bad thing. Pagmura kasi ano 'yun, eh, it causes a scandal, it causes somebody else to also to also be offended, 'di ba? So something like that. Um, 'Yan divided tayo. Hindi natin alam kung anong partido yung pakikinggan. Then minsan imposed sa atin by virtue of either religion or culture or societal norms, peer pressure or family values kasi buong pamilya mo maka Duterte, buong pamilya mo maka Marcos, buong pamilya mo maka Leni, dapat maka Leni. Hindi. Conscience is, we must have a sense of ownership sa ating conscience. Hindi siya, again, ang nag-ukit niyan sa puso natin na yan, Diyos, no? Of course, ang unang teacher, ang unang instrument na ginamit niya yung mga magulang natin o yung basic education natin, yung institutions. Pero yung nagno-nurture, yung nagko-cultivate, yung nagka-calibrate niyan ay tayo at ang relasyon natin sa may likha sa atin. So, hindi yan napapasa. No? Kaya kung saan nararamdaman mo, mali. Pero ang sinasabi ng institutions o ng kinabibilangan mong sektor ay tama, pakikinggan mo yung konsensya mo. Bakit? Kasi yan ang sa huling araw o kung naniniwala kayo sa pagbabalik ni Jesus o sa katapusan ng lahat and naniniwala kayo sa judgment o sa four last things, especially kung katoliko ka, pagharap mo sa Diyos, wala kang backer doon na hindi, bata ako ni boss, bata ako ng presidente. Hindi. Ikaw ang harap sa Panginoon at
Sabi niya, ba't mo nagawa yung mga nagawa mo at bakit hindi mo ginawa yung dapat mong gawin? Kasi yung kasi yung directive sa amin, napag-utusan lang. Hindi ka pwede makapag-excuse ng gano'n. Kasi your conscience is your own. No? It's your compass. It means that it's also your own journey. No? We all journey together. No? Peregrinantes in Spain, last week, no? Sinasabi natin. But the journey is still personal. No? Nun, paki-comment doon, tapos at least magkaroon tayo ng dyan. Mas klarong discussion dyan. No, again, una, yung consequential siya kasi it's something that we should own. No? Kasi it's also an indicator of a healthy conscience. If you are able to own, to take responsibility for our actions, no? And hindi lang by words, but really, if we have committed really something grave, if we have to pay for it, either sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, we must take responsibility for it. No? And pangalawa, dahil siya ay personal, hindi siya dapat na i-impose ng external forces like your family, your friends, your lover, your boyfriend, girlfriend, your community, your church, even your country should not be imposed. Something that you and your God, it's among the very things na nandun sa tinatawag na personal sanctum o inner sanctum mo. No? None. Dun sa Nuremberg trials, after ng World War II, no? So, nagkaroon ng trial ng mga surviving Nazi officers, no? Especially yung mga guards nung Auschwitz, no? Kung saan mangyari yung pinakamalaking massacre in history, massacre of the Jews, no? Yung tinatawag na Holocaust, or yung tinatawag ng mga Jews na ang term nila ay Shoah. Kasi yung Holocaust is very religious. Isa sa palaging defense ng mga accused ay sumusunod lang kami sa order. Sumusunod lang kami sa sinabi ng galing sa taas. Now, anong nangyari? Wala, hindi naging effective yung ganong defense. Kasi conscience is very related sa human dignity. Kaya nga yung kanina binasa natin na Catechism of the Catholic Church, 1776 at I think 1802, number 1802 papunta doon. Ito ay nandoon sa section ng vocation, man's vocation. Pero yung chapter, ang title ng chapter na yun, chapter 1 ay The Dignity of the Human Person. So, conscience as a moral compass, as a law inscribed within us, as God's voice within us, compels us as we are created in the image and likeness of God, compels us to follow it. Even if mayroong social pressures, mayroong direct na may directive mula sa nakatataas, we have to resist, no? Well, it's easier said than done kasi mahirap naman talaga, especially sa mga dictatorships na inire-risk mo yung buhay mo dun eh. So, paano tayo, di ba? Pero, ayun nga, balik tayo sa catechism, sa CCC. Sa number 1782, ito sabi, man has the right to act in conscience and in freedom so as personally to make moral decisions. He must not be forced to act contrary to his conscience, nor must he be prevented from acting according to his conscience, especially in religious matters, no? Kaya kahit simbahan mo yung nagsasabi sa'yo, kahit na yung pastol mo yung nagsasabi sa'yo na ito yung gawin mo, and yet that's contrary to your conscience,
Hindi, mas lalo nga hindi dapat ganun eh. So, we are called to resist. Again, katulad ng sabi ni Saint Augustine, I do not remember the exact quote, pero sabi niya, unjust laws are unjust. You are not bound to follow this. Again, easier said than done kasi you are risking your life eh. What comes to mind actually is the example no, and the image of Saint Thomas More. Si Saint Thomas More ay model actually ng conscience. Kapag nag-aral kayo ng moral theology, laging ipapalabas yung pelikula na The Man of All Seasons na tungkol kay Saint Thomas More. Saint Thomas More ay abogado and he was at the time, I think, Chancellor of the United Kingdom. Oh, no, not yet kasi wala pang United Kingdom. Ng England, no? The Kingdom of England. So, ano yung tong chancellor? So, in a way, may dalawang sa UK ngayon, sa UK ngayon, no? So, you have the king, you have the prime minister who supervises no the day-to-day activity of the government of the king. So, nasa kanila yung paggawa ng batas, etc. And then you have the chancellor. The chancellor is the one, hindi ito yung baka mag-search kayo sa meron kasi may isa pa yung tinatawag na Chancellor of the Exchequer. Yun yung sa kanyang budget. Pero itong chancellor, kung ano si Thomas More dati, yung chancellor, he is the one who has the power to appoint judges, to appoint Supreme Court justices, no? So, very powerful, especially sitting at the House of Lords, no? Yung higher house nila, yung parang senado nila doon. So, imagine this. Thomas More is a very powerful person, very close to the king, no? And he's very loyal. He's very loyal to the crown and to the country. And then what came? Reformation came. But unique yung Reformation sa England eh. Hindi siya katulad ng sa Germany, no, nung kay Luther na talagang religious in nature. Yung Reformation ng England ay more political. Kasi yung king, si Henry VIII, kasal siya kay Catherine of Aragon, which is actually asawa ng kapatid niyang namatay. Pero ginawa niya, pinakasalan niya after. So, he was trying to conceive a son para may magmana ng trono niya. Kasi ayaw na nilang maulit kasi few years back, I think 40 years back, nagkaroon ng War of Succession, nagkaroon ng Civil War sa England dahil nga walang clear na tagapagmana. So ayaw na niya mangyari yon. So niya magkaroon ng anak na lalaki. And then, hindi siya magkaanak na lalaki kay Catherine of Aragon. Anong ginawa niya? He requested the Pope na, teka, pwede mo bang i-divorce mo kami? And this comes from a man na, parang before niya kasi ito ginawa, nung panahon na si Luther, nag-uumpisa yung Reformation, gumawa siya ng in defense of the Catholic Church, tapos inatake niya si Luther. Kaya nga siya binigyan ng title ng Santo Papa na Defender of the Faith. Kaya hanggang ngayon, the kings of the United Kingdom, the monarchs rather, of the United Kingdom, have that title, Defender of the Faith. So, parang yun, teka, meron na akong bargaining chip. Ako? Defender of the Faith ako. So, baka naman pwede mo akong i-divorce. And then the Pope maintained the teaching, no? Well, meron ding political yun kasi Catherine of Aragon was the sister of the emperor, no? Of Emperor Charles. So, pero the Pope maintained na, teka, hindi pwede kasi sabi ni Kristo, hindi raw pwedeng paghiwalayin ang kung sino man ang pinagsama ng Diyos. So, wala akong kapangyarihan. Yun actually, sa lahat ng mga pagkatumatanggi ang simbahan, kadalasan yun eh. Kasi wala siyang kapangyarihan. Like for example, women's ordination. Wala akong kapangyarihan na baguhin yung teaching. Yun yung sinasabi ng simbahan. In this case din, sabi ng Santo Papa, wala akong kapangyarihan na i-divorce kayo. Nagalit ngayon itong si Henry. So, ang ginawa niya, the logical step is
just to create his own church. So sabi niya, bagong batas, lahat ng obispo, lahat ng kaparian, ako na ang head ng simbahan dito sa England. Hindi na ang Santo Papa. So you have to respect me. Now, yung balik tayo kay Thomas More, yun yung naging dilemma niya ngayon. He is now torn between his faith, na alam niya, his Catholic faith should be in communion with the Pope. And alam niya na hindi justified yung ginagawa ng hari. But at the same time, he owes allegiance to his liege, to the crown, and to his country, no? So, paano niya ngayon ito ibabalance? At the end, his conscience told him what to do. Maintain in the faith, no? So, until sa ilang beses siyang pinipilit ni Henry VIII na mag-recant, na ako na yung mo, ako na ang head of the church mo. Pero no, di pa rin siya na hindi. Until sa day of execution niya. Ang last words niya, or one of his last words, ay, "Be it known that I have remained faithful and loyal to the crown, to His Majesty, and to the kingdom, to this realm, to the country, no? But above these loyalties is my loyalty to the one God." So, what am I going for here? What I'm going for is that we have to form our consciences in a manner na we can resist, no? We can have the courage. Yun din. Papasok din dito yung pagdarasal ng maigi to ask the Spirit for courage para mag-persevere at makayang mag-resist, no? Para hindi ka ma-imposean, para hindi ka ma-imposean ng mentality ng galing sa labas kontra sa konsyensya mo. So, we have to resist. Resistance is a virtue in a way dito sa ganitong situation. But also, ito naman, in a way, mayroon namang light, no? May light dun sa dulo ng tunnel para naman dun sa mga nahulog ba, yung mga pinili na lang pumikit ng mata. Kasi nga, delikado mamamatay ako Parang yan, nung panahon ng persecution ng Christians, may dalawang uri ng Christians. Yung isa, na natiri sa faith, pinatay. Yung tinatawag nating martyr. Yung isa, natakot, inirenounce yung faith. After ng persecution, gustong bumalik sa simbahan. Nagsisi. Yung nag-recant na tinatawag. Noon, nagkaroon ng issue. Ano to? I-admit ba natin itong mga to? I-re-admit ba natin itong mga to? Kasi mga traitor yan Then the church in her wisdom said, yeah, balik kayo. Hindi nyo na kailangan mabinyagan ulit kasi nabinyagan na kayo kay Kristo Balik kayo. Kasi ang importante naman is that you repented. Yun yung isa, yun yung light para doon naman sa mga sa mga nagpakain sa sistema. You can always repent. You can always go back. Kaya yung kinagandahan ng Sacrament of Reconciliation. You can always reconcile. So, go back, no? And ito, siguro, last ko na to, ha? Tapos ikaw na bahala, Sel, na closing na natin to. Now, we have been talking about this theoretical idea of conscience as the voice of God within. Then, ngayon nga, inano ni Russell kanina yung iba't ibang uri ng consciences depende sa formation. And now, I am saying to you na resist. No? Sundin mo yung konsyensya mo. So, mag-resist ya. Magdasal ka nga lang na sana kayanin mo. Now, we are in a very special year. This is an election year. Nabanggit na ni Russell kanina isa sa I think very familiar naman tayo dun yung idea ng block voting. O kaya minsan hindi lang block voting na sinabi sa iyo ng ng simbahan mo
mayroon ding block voting na sinabi sa'yo ng magulang mo, 'di ba? Iboto mo 'tong si ganito kasi diyan ako nagtatrabaho, 'no? So, pero kontra sa konsyensya mo. Kaya nga rin sa tingin ko hindi tama yung yung ako bilang pari halimbawa, puwede akong magsabi kung ano ang tama at mali. When it concerns life, when it concerns clear, kunwari pagpatay, abortion, sasabihin ko sa'yo ano ang tama at mali. Pero about your political choices, I cannot say na ito, si Russell ang tama, siya ang magliligtas sa'yo. All I can say is that ito yung tamang bagay, ito yung maling bagay. Tingnan mo diyaan kung sino diyaan yung magfo-fall. Kaya ayoko lang kayong i-guide. So now, in this election season, we should actually form. Mas kailangan natin maging intense sa pag-form ng conscience natin. And to the people in power, especially, I do not mean the politicians. I mean people who have influence to other people. Teachers, media practitioners, mga pare, mga obispo, mga pastor. Katulad natin, especially tayo na meron tayong tinatawag na cura de almas, di ba? Meron tayong care of the souls na na trabaho eh. Hindi tayo pwedeng mag-impose. Hindi tayo pwedeng magsabi kung sinong dapat nilang iboto. Pero ang dapat natin gawin, i-form yung conscience nila para maiwasan yung sinasabi kanina ni Russell na pag-desensitize na, parang maganda naman talaga yung ginawa niya. Nabawasan yung mga addict dito sa amin. Di ba? Yung pag isang tabi nung okay, masama yun eh. Pero, okay, kailangan nating tanggalin yung pero na yun. Kailangan nating ibalik sa mga tao na nasa care natin yung konsyensya, kung ano ang tama, ano yung mali, no? And to live on that. Yun lang sir. Yun ang closing ko yun. Para Thank you nun. Sa akin, yung closing ko, more of a wrap up na lang, isi-synthesize ko na lang yung napag-usapan natin. Kasi ang maganda yung last point ni Lennon. Lagi nating naririnig yan, no? Ang simbahan, pinopromote ang simbahan talaga. Hindi naman talaga specific candidates. So, tatanungin nyo kami, kayo ba, Sel, noon, may mga naniniwala ba kayo dun sa mga pinopromote na mga specific candidates ng certain church leaders, ng certain bishops na or priests? Hindi. Kasi sakit sa ulo yan kapag pag nagkalat yung mga yan, pag na-involve sa katiwalian yan, again, it's not only yung konsensya ng pastol, pati nung mga nahatak nila. Magiging problema yun. Kasi sabi lang natin, bumoto ayon sa konsensya. So kung sa konsensya mo, naniniwala ka pa rin sa mga Duterte, sa mga Marcos, naniniwala ka sa Makabayan Black, naniniwala ka sa mga conservatives, naniniwala ka sa mga progressive groups, yan ang konsensya mo eh. Pero ang akin, ang gusto namin sabihin ni Lennon, bilang pang-wrap up na rin, unang-una sa lahat, ang konsensya ay personal. Ito ay pagmamay-ari mo at iyong responsibilidad, no, na linangin at palaguin sa iyong buhay. Hindi mo kailangang i-impose ang konsensya mo kung may konsensya kang tao. Kasi makikita na lang yan sa'yo. At actually gagayahin ka pa nga. Diba? Pero kung ipipilit mo yan na may mga ganun tayong makakasama na dito kasi sa usapang ito, kaya naman kami ganun kasi saan ba kami kukuha ng reference sa topics namin kundi personal experience. Pero may mga ganung tao na parang imposing sila ng mga sarili nila na ay nagaganyan ka, ako kasi ganito ginagawa ko eh. Diba?
Halimbawa, nagkwentuhan kayo, meron kang boss na pakialamero, pakialamera, na parang ubod talaga ng lahat na lang pinakialaman na. Bala ko po mag-alaga ng aso. Hindi, actually cat person kasi ako eh. Kasi yung mga dogs kasi di ba, may mga ganun. Anyway, pasakalye. Pero yun nga, to wrap up, dahil nga personal at responsibilidad natin ang ating konsensya, ito ay mga practical tips na kami dapat din namin gawin ni Father Lennon. Number one na masasabi ko ay based sa pinag-usapan natin, exercise rational thinking. So maraming sitwasyon, almost mga siguro 95% ng lahat ng mga magiging desisyon at gawain natin kailangan pinag-iisipan. Yung 5%, siguro iwan natin siguro yung 3% sa emosyon, no? Yung talagang sobrang bigla na nadala ka ng emosyon, no? Pero 95% kung talaga. And then, yung isang 1% kasi doon, intuition. Gagawin mo na lang. Walang isip, wala kang nararamdaman. Automatic. Parang reflex. And the other one is also, syempre mag-iwan ka dun sa mystery, di ba? Or of a spiritual response. Pero number one, exercise rational thinking. So pag-isipan, ang ididesisyon, ang sasabihin, ang gagawin, ang ipopost, ang hindi gagawin, ang iiwasang gawin, base sa pag-iisip, hindi sa damdamin. No? Maiwasan kasi natin na makadesisyon ng mali. Number one, exercise rational thinking. Number two, pray for a discerning heart. No? Importante pa rin ang prayer. No? Kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo karational, we always leave a space for the grace of God. No? Say again, according to Lennon, ano ba ang discernment? It's not only choosing the good from the bad. Yun ang ginagawa ngayon. Ha? It's not only choosing the good from the bad, but rather it's choosing the best among the many goods. And, sa kaninang discourse niya, it's also choosing the lesser evil from the so many evils. So, pray for a discerning heart. Number three, practice forgiveness. Now, this is to avoid also a scrupulous conscience. Kasi if you are unforgiving, if you are very, very perfectionist, the tendency is you will impose it either unknowingly or very much knowingly to others. So you demand so much from yourself, and so you are becoming unforgiving of others' mistakes. So dahil dyan nagiging elitista tayo. So kapag Marcos o Sara sila, bobo sila. Tapos ikaw, Lenny ka, matalino ka. Hindi. So, let's be humble and let's be forgiving. Forgiving of ourselves in order to be forgiving of others. And with that, we also ask for a forgiving heart. And while we are asking for a forgiving heart, we're asking for a grace of humility so we can ask to be forgiven by God. So ano na? Rational thinking, discernment, forgiveness. Anong pang-apat spiritual direction. So, parang Johari's window, di ba? Meron ka nakikita, hindi nakikita ng iba. Nakikita ng iba, hindi mo nakikita. Anong isa? Hindi nyo nakikita parehas. Hindi, dulo pala yun, no? Una, yung nakikita mo at nakikita niya, alam ninyo pareho. Yan. Nakikita mo at nakikita ng iba. Nakikita mo, hindi nila nakikita. Nakikita nila, hindi mo nakikita. Tapos parehas nung hindi nakikita, pero nakikita ng Diyos. So, with that, mentoring, of course, sa secular setup, and spiritual direction to help you recalibrate your conscience.
Sample yan, kami ni Leno, meron kaming specific na political preferences. Pwedeng magkaiba kami. Meron akong sinusubscribe na hindi sinusubscribe ni Leno. We can agree to disagree. No? And most of the time we do. No? Pero at the end of the day, it's our conscience. No? So what's important is you also be humble to consult with others. Kasi hindi absolute yung alam mo. No, yung absolute nga, hindi naman talaga yan absolute na tubig eh. Kahit absolute. Yung vodka siguro. Pero it also helps us to remove ourselves from being the center of the universe. That's a problem kasi with an erroneous conscience eh. We only think na our conscience is the best among all the consciences sa mundo. Na tayo yung may conscience sa pinakamalapit sa Diyos. No? O tayo yung may conscience na nakakaalam ng maganda o mabuti. So, with all this, it's simple steps, no? Simple, madali nga sabihin, mahirap gawin, pero we can do it. No? Practice, di ba? Practice, exercise, rational thinking. Siyempre, alam mong makakasama yung ibibiro mo, masyadong sexist o masyadong objectify, sasabihin mo pa ba? Hindi na. Na-trigger ka. Alam mong na-trigger ka, na-identify mo talaga, triggering talaga yung post kasi talagang masyadong attacking sa personality mo. Magko-comment ka pa ba? 'Di ba? Ay kung mag-comment ka, nakatan ka, traffic. Mga ganun, 'di ba? Rational thinking. Discernment. You're being given, if you are in a leadership position, most of the time you will be asked to decide. Diba? Nasa mga special na institutions ka, biglang may darating na sobre, tapos tatanungin mo, saan galing tong sobre na to? Sir, tanggapin mo na lang, umiti ka na lang. Tanggapin mo ba? Discern. Is that something that you worked hard on? Do you deserve that envelope? Baka naman sobre lang, wala namang laman. So, baka pwede mo tanggapin. Tulad nun, pinaghirapan ba kung pinaghirapan mo eh, and you believe in your conscience I deserve this incentive o gift, eh, take it. Diba? Kung sa tingin mo naman, hindi mo pinaghirapan, tapos hindi mo alam kung saan galing, and alam mong burden sa konsensya mo, hindi, feel free to return. Diba? Next is forgiveness. Most of the time, ma-realize mo, the more that you are attuned to your conscience, the more, isang indicator yan para sa akin ha, ito hindi ko alam kung tama o mali, pwedeng mali ako. Pero isang indicator niya na may healthy conscience ka is alam mong hindi healthy yung conscience mo. Kasi pag sinabi mo okay, good, clear ang conscience ko, okay to, hindi ako nagkakaman, nako, doon ka magsimula. Kasi baka pride na yun. No? And pride is always, anesthesia yan ng konsensya. Pride. Bakit ako magsusorry? Siya mali. Hindi mo na nararamdaman, di ba? And lastly, hanap ka ng mas prudent sa'yo. So pag sinabi natin mentor and spiritual director, syempre mas advanced sa'yo in age. Not necessarily in age, but in experiences in life. So you can understand na baka yung problema o yung pinagdadaanan mo is almost the same, different lang yung packaging. And yet how these prudent people, no? Surround yourself with prudent people, with people who will lift you up, who will make you more professional, who will make you more conscientious. Di ba conscientious nga yan eh. Sabihin mas mulat, mas may malay ka. Di ba? Yung kaya nga sabi ng mga sweet, our examination of conscience, meron silang tinatawag na examen, isa sa mga
regalo ni Ignacio de Loyola sa simbahan, sa mundo, examine. Pero from that examination of conscience, instead na parang checklist siya ng mga ginawa mong kasalanan, sabi ni Ignacio, hindi, gawin natin examination of consciousness. So, sabi nila yung kanina, it's more on our social or our civic duty, yung bumoto ayon sa konsensya. Ito naman yung pinaka-practical, itong apat na steps, ito yung pinaka-practicum niya is examination of consciousness. If you have at least a few minutes before you sleep o kung kailan ka convenient na talagang makakapaglaan ka ng silent moment for yourself, examine your consciousness. Ibig sabihin, the quality of your consciousness sa araw na yun. Gaano ka ka-conscious. Like paggising, literal, paggising mo, ano yung unang paa na ginamit mo pagsuot ng tsinelas. Diba? Paano mo sinuot yung t-shirt mo o yung damit mo? Ano yung mga nararamdaman mo while doing things? Kung nagko-commute ka o yung nagda-drive ka, ano yung nangingibabaw na emosyon? Kung kumakain ka, nung pinagsasabihan ka ng boss mo, ano tumatakbo sa isip mo? Yung habang alam mo nga hindi mo gusto yung katrabaho mo, habang nakikipagplastikan ka, ano yung nananaig na damdamin? Ba't ko sinasabi to? Are these all sins? Not necessarily. But these are real things happening and can be simultaneously going on in your head. Pero anong point ng examination of consciousness is for you to be truer, to be more sincere, to be more genuine, to be more vulnerable before God. Ano siya sabi ng founder ng society na Lennon maging hubad ka sa harapan ng iyong Diyos. So wala naman tayo matatago Examination of consciousness is not for God. It's for us. Para mas madali yung judgment. Kasi ipaalala pa niya sa'yo, at least ikaw, alam mo, yung habang pinagsasabihan ako, hindi ko pala tinatanggap. Habang nakikipag-usap ako, parang iba iniisip ko. Habang nakikinig ako dun sa homily, nabobobohan ako dun sa pare. Parang walang kwenta. Parang political speech. Parang namang announcement. Parang gano'n, di ba? Diba, habang nagsasalita ako, habang nag-iisip ako, habang kumakain ako. It's for us. Kasi the more we become conscious, the more we become rational, discerning, forgiving, and mentoring. No? Na-mentor natin sarili natin. The next time, hindi na natin gagawin. Or the next time, i-improve natin yung best practice. Examination of consciousness. Samahan nyo kami ni Lennon doon sa examination of consciousness. Usually, by the end of the day, few hours, at least an hour before you sleep is the most ideal. Why? Based on experience sa seminary, we pray the night prayer. Before night prayer or after night prayer, mayroong ganun. So, it leaves some room for examination of consciousness. Para some of you, sabi nga ni Jane dun sa ating New Year special, if you are journaling, makakatulong din yun. Kasi mas nare-retain. So the next morning, mas conscious ka na. So kapag umulan na, alam mo na kung maalala mo kapag nag-examine ka, anong payong ginamit mo, anong pinanghawak mong kamay at anong kulay ng payong and everything will be more present. Yung sinasabi nung isang author na kapag naging green yung dahon sa paningin mo at naging bughaw ang langit pag nakita mo consciousness, mas ka, sige, translate ko na, hindi ka lutang. No? Kasi yung iba kasi lutang, nabiyahe ka, hindi mo na nakikita yung mga tao, yung
Yung scenery, nakikita mo na yung task na gagawin mo, yung ipapasa mong assignment, yung hindi mo nagagawa, yung plano mo, yung iuulam sa bahay, yung lulutuin mo, yung utang mo, yung may sakit mong parent, everything hindi mo na nakita yung sign ng Vito Cruz, ng Pedro Hill, yung Bagong Bayan o Pasig Palengke, hindi na. All you can see is what's going on inside your head. Yung examen, ang tinutulungan tayo niya na mas maging present. O ngayon, hindi ka na ma-hold up, hindi ka may snatchan, hindi ka madudukutan. Bakit? Alam mo on ka. Pero hindi ka praning, grabe ba yung praning? Anyway, masyadong mahaba yon, pero yun yung aking wrap up, and at the same time yung aking participation dun sa contribution dun sa practical na suggestions, no? Again, it's also for us, no, for Father Lennon and myself. And yun. Thank you, Sel. At muli po, kung nandito pa kayo, maraming salamat sa patuloy na pagtutok. At sa mga bagong listeners, welcome sa ating tamang usapan, no? Oo, shout out kay Gracie hello Gracie. Gracie ng Taytay. Yan. May bago tayong subscriber. Again po, kung meron kayong mga katanungan or comments o kahit na gusto ninyong mag-share ng experience niyo about conscience formation, please don't hesitate na mag-comment, no, sa social media o kung sa Spotify kayo, alam ko pwedeng mag-comment, or mag-send kayo sa amin sa email sa tamangusapanpodcast@gmail.com, no? So also, if you want to na magpalalim pa dito sa topic na ito, no, so we recommend, kanina ilang beses na nating binasa, no, yung Catechism of the Catholic Church, especially numbers 1776 to 1802, 1802, no? 1776 to 1802, yun yung nagko-cover sa conscience. Also, yung encyclical, no, ni Saint John Paul II, luma na to, 90s ata to, 2000s, pero napakaganda pa rin yung tinatawag na Veritatis Splendor, no? The Splendor of the Truth. So, and also, if you have time, yung talagang gusto mo talaga magpakalalim, you can also look at the writings of St. Thomas Aquinas na lagi natin binabanggit dito sa podcast, especially in this episode, no? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Next week ay tayo mag-uusap tungkol sa Stoicism. And then after that will be our anniversary episode. Na magtatatlong taon na tayo. Mag-gana na tayo. Season 3, no? So sana po ay makasama pa rin namin kayo dito sa bagong season na parating, no? So ayun lang po. And then tulad lang yung sinasabi, if you can share this to anyone who you think na makatulong sa kanila or they will be interested about this platform. And also, please rate us if you can, no? Yan sa kung saan man po kayo nakita. At isa na naman pong maligaya at matindi-tinding usapan ng ating nagawa ngayong araw. Kaya po hanggang sa susunod, no? Ito po muli si Lennon. At ito ulit si Russell. At ito ang tamang usapan. Usapang may tama. Yan. Bye-bye mga may mabubuting buti.